Magandang araw po mga kababayan. Muli ako po si Parak TV at ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin mga kababayan itong patuloy na pakikipagbardagulan nito po ni Attorney Rowena Guanzon dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Alam niyo po ano mga kababayan, talaga namang kritiko talaga ng administrasyon nito ni Bongbong Marcos. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. Ang kagandahan po sa kanya mga kababayan ay nananatili po siyang tumatayo sa kung ano po yung kanyang pinaglalaban. Hindi po katulad ng kanyang mga kasama noong 2022 na galit sila. Ayaw na ayaw nila kay Bongbong Marcos pero ngayon ay nandun po sa side o nakikipagsabwatan na doon sa administrasyon ngayon. At ito po, galing po ito sa Abante News Online. No? Pinanatan ni ex-commissioner Rowena Guanzon si Maharlika Investment Corporation Chief Rafael Consing Jr. Grabe po mga kababayan ang pagkakasabi niya po dito. Maharlika Chief Budol, Rafael Consing Jr. This is the man who receives million per month in salaries from our taxes and up to now, Maharlika Corp has no income. Budol po, mga kababayan. Ako, ito yung napakahirap dahil itong, kung matatandaan nyo, itong Maharlika Investment Fund, talagang minadali po ito ng 19th Congress. Pero ngayon makikita mo natin, mismo si Attorney Guanzon nakapagsabi niya na wala namang income. Sayang ang pinapasahod dito kay sa CEO na si Rafael Consing Jr. Dapat po talagang magamit po yan ng bansa natin. No? At syempre, sino ba yung sino ba yung nagpasa? Ito po yung 19th Congress ang nagpasa po. Dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito, titingnan po natin, babalikan po natin kung magkano ba yan, kung magkano ba yung budget niyan. Grabe po yan, no? Company type, state-owned, Maharlika Investment Corporation. Industry, fund management, sovereign wealth fund, founded by July. Noong July po ito na itatag, napirmahan po ni BBBM, July 18, 2023. Founder, 19th Congress under the administration of the President Bongbong Marcos. Ito po yung pinakang-una nila Mabuti na nga lamang doon sa revise na alam ko hindi na pinasama. Hindi na sinama yung hindi na sila kukuha. Sabi nga po sa balita. Pero kasunod ang naging reaksyon ng publiko sa unang bersyon ng panukala, pinagbawal ng pamumuhunan sa Maharlika Investment Fund ang mga institusyon gaya ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, OWA at PhilHealth. Kasi nung unang labas nito ay kasama po ito pero kagandahan tinanggal at doon na lamang po sila kumuha ng pondo sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bangko Sentral at iba pang government-owned and controlled operations gaya ng PAGCOR. So ayan po mga kababayan, no? Dito po kung makikita nyo dito ang chairperson Ralph Recto, ay ito nga po yung president and CEO si Rafael Consing Jr. At ayan po yung amount niyan, magkano po yung pondo niyan? 2.6 billion dollars po yan. Ganyan po kalaki. Subalit ang sinasabi nga po nito ni Attorney Guanzon, walang income, walang pumapasok. Ibig sabihin, wala pang bumibili dito para makapag-invest dito po sa Maharlika Investment Fund. So sa tingin natin, dapat po nating talagang malaman kung ano talaga, kung kumikita na ba ito, kung magkano na ba ang tinubo ng pera ng gobyerno dito po sa programa na ito. At ganoon din mga kababayan, ay talagang binanatan niya rin itong yung mga spokesperson dyan, binanatan din niya ni Atty. Rowena Guanzon, maging si Auntie Clara hindi nakalusot at itong si Princess Abante. Sabi nga dito ni Princess Abante, mas gugustuhin pa namin matawag na tambalos-los. Grabe, Sila na mismo yung umamin. Kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Unang-una, Madam Princess Abante, sino ba yung nagnanakaw? Sa tingin mo, sino ba yung nagnanakaw sa kaban ng bayan? Ikaw mismo, gusto mong tawaging tambalos-los yung amo mo, ganun talaga. Pero kung sinasabi mo dito, kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw ng bayan, sino ba ang totoong magnanakaw sa bayan? Kung ikaw ang tatanungin. Kaya nga may nakita rin ako sa isang resulta sa social media
No, pinost po ito eh. Oh, eto, tingnan mo yung banat din. At ito syempre, ginamit din yung yung kay Attorney Rowena Guanzon. Nag-i-explain ka pa be. Yung boss amo mo ay pinagsamang Tambaluslos at Tawatan. Although wala namang pinangalanan dito si Attorney Rowena Guanzon, pero yung netizens natin, mga kababayan, no, talagang sapul po sila. No? Alam nyo kasi, dapat kasi pagka ganito yung nag explain kayo, abay, kasi kung ano yung lumalabas sa bibig nyo, ay yun na rin yung sinasabi ng principal nyo. Ha? Kung sino nga ba yung principal nyo. Kaya naguguluhan si Atty. Rowena Guanzon, sino ba yung principal? Baka mamaya school principal daw. O, eto, tingnan natin. Understood. Hindi ka pwede mag alamano, ganyan. Hindi pwede yun. Kailangan klaro. Yun ang advice ko sa mga gustong mag-spokesperson. You have to communicate your message clearly, and you can only speak for your principal because you are the agent. Kasi Atty. Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya eh. Hindi ko alam kung high school principal, college principal. Kasi may secretary general, may deputy speaker, sila na speak po. Lahat gusto mapasikat ba? Awa ako dyan sa spokesperson nila. Si ano na lang yung spokesperson mo tungkol sa building ng house. Gusto lahat ng congressman nga ilaha magpasikat man. So, sila po mo papel-papel na. Kung saan may trabaho ng House of Reps spokeswoman, sweldo lang na, pero medyo kayo substantive ba? So, dapat klaro yung role. Kung may spokesperson na, dili na kaya sulti ang Secretary General. Internal na lang siya. I don't know. I'm not there to tell them what their role should be, pero sayang naman yung talent niya. Sasalita siya ng ganito, doon, nagpipress con din yung isang congressman. Kung ako ang spokeswoman, sasabihin ko talaga, sabaan mo doon ay. Ako naman ba yung spokeswoman karon? You know how it is ba? The politicians, always want the credit. Ayaw ng iba dyan. Sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Sila nag-implement. Hindi na ba fake news na yan eh. Hindi na maganda yan. Yung mga Credit grabbing. lahat credit grabbing. Let's have a government and our leaders should be responsible, accountable, and live simple lives. Ay makita mo ni karon sila ang mga bag, kung relo, milyon-milyon. Sapul na sapul talaga sila dito po kay Atty. Rowena Guanzon, no? Bilang nga naman mga public official, dapat tayo dun sa simple life, Tapos yung mga bagyo, yung mga sakyan nyo, milyon-milyon, talaga sapul na sapul. Ito po talaga, wala rin kinakatakutan itong si Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan. At marami nga po ang nagsasabi na maaring siyang maging spokesperson din dito ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Pero kung titignan po natin, wala pa po, hindi pa raw napapag-usapan. Ito doon sa Office of the Vice President, mga kababayan. At pero kung titingnan nyo, talagang nagugustuhan po. Lalong-lalo na ng mga Duterte supporters para may pantapat tayo dito kay Auntie Claire at saka dito kay spokesperson ng Kongreso na si, ito po si Princess Abante. So, nang tanungin nga po uli, itong si Atty. Guanzon, ay siyempre mga kababayan, tinanong din ito, di ko alam, nung isang araw doon sa Cebu, sa kanilang press con. Ito po, tingnan po natin yung kanyang sagot. Well, you heard the Vice President say na wala silang pinag-usapan pa sa Office of the Vice President, pero sabi niya, hanga siya sa tapang at talino ni Atty. Guanzon. At kung gusto ko raw magsalita, go lang ng go. Makinig tayong lahat sa kanya. So, there's really no official anything. Nagsimula yan sa fans. Gustong-gusto ng fans. Alam niyo naman ang mga fans ni VP Sara,
gusto rin makabato bala ko sa Ilonggo pa. Ha? Bato mo ta? Di daw siling ko hindi niyo na ako pag-ikumparar kay Auntie Claire kag kay Atty. Mante kay mauya to sila kay mas gwapa ko ya. Ayan po si Atty. Guanzon, wag na daw natin ikumpara dahil mas maganda siya doon sa dalawa. Ay hindi naman hamak talaga mga kababayan. Mas maganda, mas matalino at talagang yung experience niya. Dating COA to commissioner din Tsaka sa COMELEC, no? Dati rin po itong sa COA tapos sa COMELEC. Kaya talagang malayo po. At kung talagang sabihin nga, mapapag-usapan na maging spokesperson nito, talagang madudurog po sa pakikipagbardagulan. No? Ang pakikipagbardagulan, ito pong yung spokesperson ng Malacanang at ito pong si Princess Abante. Ulitin lang po natin mga kababayan, sa lahat po ng mga kritiko, no? Kung kayo man ay kritiko ni Duterte, kung kayo man ay kritiko ni Marcos, dapat stand firm katulad po ng ginagawa ni Atty. Rowena Guanzon. Kritiko po ito ng Marcos pero tuloy-tuloy. Excuse, hindi ho ito katulad ng iba, mga dating kritiko na ngayon ay kumampi na doon. Parang yung sinuka nila, kinain nila. Si Atty. Rowena Guanzon ang isa sa mga kritiko. Ang maaring bagong Miriam Defensor Santiago ng ating henerasyon. Marami po nagsasabi na nagdadadakdak daw itong si Atty. Rowena Guanzon dahil gustong tumakbong senador. Ay huwag po kayong mag-alala. Madam, kung kayo po ay tatakbong senador, sa tingin ko, sa ginagawa nyo ngayon yan, at nakikita naman namin, lalo na yung pagsuporta nyo dito kay Governor Pam Baricato ng Cebu, talagang marami po mga DDS supporters na buboto po sa inyo. Kasi yung paninindigan nyo po ay para sa bayan, hindi po para sa mga politiko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Parak TV. Mabuhay po kayo. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating vlog. Nabalap po natin ang fake news, mga kababayan. Salamat po.